Hello mga amigo, mga amiga, gwapo. Nagbabasa ko. At ito binigay sa akin ngayon ng Holy Spirit. Sana makinig kayo. Basahin ko na nasa Mateo. Nasa Mateo. Tungkol sa pagkawasak ng templo. Lumabas si Jesus. Ay, nasa Mateo 24 pala. Sa Mateo 24, salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay nito sa akin. Ngayon lang mismo. Tungkol sa pagkawasak ng templo, nasa Mateo 24, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Tuloy lang po. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus samantalang siya'y nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyayari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa, kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupukutan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at napupuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maililigtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Ang kalapastangan ng walang pangalawa. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy mula sa propeta Daniel. Unawain ito ng bumasa. Kapag mangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Nandiyan na naman yung green. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aabala. Huwag nang mag-aabala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang magpapasuso sa mga araw na iyon. Palalaganapin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa tag-araw o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi sa
nararanasan mula ng likhain. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon ay hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paikliin ang panahong iyon, walang maililigtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahong iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Nagpapakita sila ng mga gilagas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga inirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo, kaya't kung sabihin nila sa inyo naroon siya sa naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan naroroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwetre. Ang pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat na malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagpaparito niya. Magsisimula na. Tatandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw ng oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa, sa iwan ang isa. Kukunin ang isa, iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lang ng puno ng sambayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat na matalinong alipin. Ang tapat na matalinong alipin ang siyang
pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko na sa inyo sa pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagpuan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon na araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Yan po, tapos na po. Tandaan natin to, nasa 24, Mateo 24. Ito yung mga panahon na mga darating. Katulad daw ng baha nung panahon ni Noe. Nakasulat naman lahat dito. Noon ang mga tao ay nagsisikain, happy-happy, katulad, tapos dumating ang baha, bigla ang dumating ang baha. Ayun, hindi sila naniniwala, kaya sana maniwala kayo dahil ito'y totoong-totoo at hindi natin, walang nakakaalam kung kailan to mangyayari. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang Panginoong Diyos na nasa langit, ang Diyos Ama, ni ang kanyang anak hindi alam. Tayo, mga anghel, hindi natin alam. Ang Diyos Ama lang ang tanging nakakaalam ng lahat kung kailan niya ito ipapangyayari para sa sangkatauhan. At binigay na to sa akin dati, yung itong baha, pangitain na baha, binigay niya to sa akin, mga baha. Marami pa siyang pinakita sa akin dati. Baha, lindol, kung ano, mga usok. Dami pa yung binigay niya sa akin. Tandaan natin to. Sana magbago na tayo dahil bigla ang pagdating ng Panginoon. Hindi. Ang binigay niya sa akin, pinakita niya sa akin, biglang dumating yung liwanag. Kaya tama nga, dadating siya katulad ng isang kisap mata. Kasi nung pinakita niya sa akin yung biglang dumating yung liwanag, biglang nagtalsikan yung mga maiitim na saglit lang talaga. Saglit lang yung pinakita niya sa akin yung pangitain na yun. Biglang kumbaga yung binatong bato, tapos maliwanag, tapos nagtalsikan yung mga may itim, biglang nawala yung mga itim. Tapos yun ang pinakita sa akin. Kaya kisap mata, isang blink lang ng mata, ayun. At makikita natin yun dahil maliwanag yun eh. Maliwanag ang pagdating ng Panginoon. At hindi natin alam kung sa lupa o sa langit. Pero nakasulat naman lahat ang kung siya'y darating, kung kailan siya darating, hindi natin alam. Kaya unawain natin itong mga nakasulat dito at himay-himayin natin ng pagbulay-bulayan natin yung mga nakasulat dito, kailan pa tayo magbago dahil ang pagdating ng Panginoon, pinaghahanda na niya tayo katulad nung panahon ni Noe, hindi sila naniniwala, di ba? Nagkainan pa sila, may kasalan, may happenings, inuman dito, kainan doon, sayawan, at kung ano-anong mga kasiyahang ginagawa nila. Tapos biglang dumating, hindi sila naniniwala. Kaya ayun, pamilya lang ni Noe ang naligtas nung panahon yun.
Ewan ko ngayon, kaya ipinapayag to sa atin ng Panginoon para tayong lahat ma-aware, malaman natin at magbago tayo, magsisi para tayong lahat. Biyayaan niya ng bagong puso at bagong espiritu. Para pag biglang dating na siya, handa na tayo. Kung nadatnan tayong handa, maliligtas tayo. At kung hindi tayo nakahanda, matulad tayo nung pinakita sa akin yung mga itim na biglang, kasi nga dadating siya sa isang kisap mata, isang iglap, yun ang pagdating niya. Tatandaan natin yung parang ang magnanakaw na hindi magnanakaw, medyo maano pa nga yun, mabagal-bagal yung kisap mata, saglit lang, seconds lang, ganun ang pagdating. Kaya yung pinakita niya sa akin yung ganun, yung liwanag, bumagsak yung liwanag, saglit lang talaga yung pinakita niya sa akin ng mga nakaraang buwan. Pinakita niya yun sa akin at nagtalsikan yung mga maitim na bagay, mga maitim na tao, biglang na-wash out. Yun ang pinakita sa akin. Kaya dapat ngayon pa lang handa na tayo, tanggapin na natin ang Panginoon dahil gusto niya tayong maligtas, ayaw niya tayong mapalalo, ayaw niya tayong habang buhay ang kaparusahan. Tandaan natin, habang buhay ang kaparusahan, walang hanggang ang kaparusahan ng mga hindi naliligtas, lalo na yung sobra na ang makasalanan. Yun na lang, antay na lang sila, kaya magdudurusan na sila ng buhay nila hanggat hindi dumating ang Panginoon. Umpisa na sila magdusa na ng magdusa. Kaya magbago tayo habang marami pang at mag-ingat tayo sa mga ngaral dahil marami ang darating na mga ngaral na mga bulaan. At yan ang sabi ng Panginoon, kung tinawag sila, mabuti. Kung hindi sila tinawag ng Panginoon, makinig tayo. Dahil kung hindi tayo makikinig, tatandaan natin yung mga salita ng Panginoon tinuro sa atin. Dahil yan ang ating mga pananggala, mga sandata, ikwintas natin ang mga katuroang binigay sa atin ng Panginoon. Ikwintas yung mga ating ipananangan araw-araw. At lumayo tayo sa mga kasamaan dahil yan ang gusto ng Panginoon. Dahil para pagligtas niya sa atin, kasama tayong lahat. Aware na tayo na siya'y dadating bigla-bigla. Kung araw man yan, o gabi man yan. Kung gabi, kaya gusto niya lagi tayong gising ating mga budi, gising ating isipan para pagdating niya, bigla-bigla, makikita natin yung pagdating niya. Kahit saglit man yun. Lahat tayo nun. Pag meron na tayong kakayahang tinanggap natin ang Panginoon, makikita natin ang lahat sa pagdating niya. Kaya huwag tayong magtulog-tulog, huwag tayong gumising na tayo. Basahin niya po itong sa 24. Binigay niya ito sa akin talaga. Dito. Tibayan natin huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Hindi pa daw ito ang wakas. Mag-away-away pa yung mga bansa sa bansa. O, di ba nangyari na? At itong lahat ng templo, lahat ay iguguro. Nakasulat yan, no? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Iguguro ang lahat. Nasa 1, lumbasiso sa templo, paalis siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Iguguro niya ang lahat.
Kaya bawat sarili natin, ihanda natin, tanggapin na natin ang Panginoon habang may panahon pa dahil kaya nga gusto niya ipangaral natin to sa ating mga anak, apu-apuhan para malaman nila at aware silang lahat sa mga tama't mali para hindi nila para maisabway nila to at tatandaan na kung anong tama at mali, diba? Tandaan natin ang lahat ng itong kautusan ng Panginoon tinuro sa atin. Buong 24 po yung binasa ko ngayon. Yan ang binigay sa akin. Salamat po kung kayo nakikinig mga gwapa dyan. Naway pagpalain lahat at sumasa atin naman ang Panginoon lagi-lagi sa ating buhay at magkaroon tayo lagi ng kapayapaan. Amen po. Salamat po. Salamat Panginoon at sa aking Holy Spirit.